Magandang araw mga ka-Easy Pips. So ngayong araw, ang ituturo ko ay kung paano mag-set ng pending orders gamit ang mobile phones. So, gumagamit ako ngayon ng isang Android device. Kung meron kayong iOS or Apple devices, same lang din naman siya ng gagawin or pagkukunan ng settings. Basta, i-check nyo lang yung symbols. So, magsimula na tayo. So, meron tayong different kinds of pending orders. Kung mag-execute ka ng trade, meron tayong trade using this one sa terminal or pwede din dito tayo sa may plus button na nasa inside ng papel. So, kung mag-trade tayo, pwede mong i-click yan at pwede kang mag-execute ng trades right away. Para sa hindi nakakaalam, nandito ang sell and buy button. Pag kinilik natin yan, automatic yan mag-execute ng trades. While ito po ay ang lot size, ang kaliwa is setting up stop loss, ang kanan is setting up take profit. So nakalagay dito market execution, meaning if I click sell or buy, automatic may execute siya at make sure na nasa tamang market kayo. Nandito po ang checking ng market. When I say market, kung nasa tama po kayong pairs na gusto ninyong mag-trade. For instance, gusto natin mag-trade using gold. So, nasa gold tayo. If wala po dyan at nandiyan kayo sa section na yan, you can check the shortcut key right here para pumunta sa mga pair na gusto mong mag-trade. So, let's just say mag-execute tayo ng pending orders. All you have to do is to click this and meron tayong buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. So explain lang muna natin ng mabilis kung ano ba yung pinagkaiba ng mga to. So for instance, tayo ay may nag-signal ng buy limit, sell limit, mga ganon. So ang buy limit, for instance, ito ang presyo ngayon. So nag-expect tayo na yung price, halimbawa, bababa at this price level, bigla siyang babalik pataas, reversal. Ang tawag dyan, buy limit. While ang sell limit naman ay nandito ang price, nag-expect ka na pagdating sa price na to, bigla siyang bababa, sell limit. While buy stop naman, sa level ng price na to, pumanik at nag-expect ka na continue siyang papanik, buy stop. While yung sell stop naman, bumababa yung market at sa price level na to, nag-expect ka na ipababa niya pa yung market, sell stop. Pero madalas, ang ginagamit natin ay buy limit and sell limit lang. So, halimbawa, ako po ay nag-signal, example, ayan, meron tayong gold sell limit or gold buy limit. So, depende lang sa range na kukunin ninyo. So, meron tayong range ng pag-entry. Ibig sabihin, anytime na pumasok yung presyo sa range ng mga yan, pwede kang mag-sell or mag-buy. So, nag-signal example tayo, pwede mong kunin yung pinakauna lang, yung SL, at yung TP. Ikaw nang bahalang dumiskarte sa take profit. Ang SL naman, sundan nyo na lang po. So, let's say, unahin natin yung gold sell limit. Sabi dyan, 2405. Balik ka ngayon sa MT4. Pagbalik mo, i-click mo lang to. Okay? Pagka-click mo, execute mo yung trades. No? Pag-execute mo, depende sa lot sizing na gagamitin mo. Meron akong previous video or pwede nyo panoorin ng mga ibang video ko on how to use proper lot sizing. Pero nandito po ang lot size. Example, kayo po ay may $100 account at gagamit ka lang ng mga entries na 0.01 to 0.02.
So sabi doon sell limit, i-click mo lang to, i-click mo yung sell limit. Ito po yung kinilik natin sa taas. Make sure na nakalagay yung sell limit number at yung kanyang pending order. And then, ilalagay mo lang dito sa price yung sinasuggest niyan. So, mamimili ka lang. Pwede mong piliin na nga itong 2405. Ilagay nyo po dito sa price 2405. Tas sa kaliwa is the SL and TP. So, ilalagay mo lang yan, yung SLTP dyan. Okay? So, balik tayo. So, ilalagay mo lang yung SL or TP dyan, dito. Balikan nyo po ito. Sabi ang SL ay 2440 and 2393 ang TP. So, ang SL, 2440 at ang TP ay 2393. 2393. So, ilagay mo lang 2393. Click mo lang yung place at ma-activate na siya. So, kung makikita mo, kung pupunta ka sa chart, makikita mo na meron nang nakalagay dyan na pending orders. Ayan. No? Meron din tayo ditong buy limit. Pwede natin gawin yan. Click mo to. Uli. Market execution. Lot size. Make sure na tama. Buy limit. Balik ka lang sa signal. Okay? So, hahanapin mo lang again. Pipili ka lang ng any price dito. Sundan mo lang yung SL. Ikaw nang bahala sa take profits. So, ito ang pipiliin natin. So, sabi, buy limit at 2378. So, balik tayo dyan. Lagay mo lang sa price 2378. Yung SL, laging kaliwa, 2364. Yung kanan, 2392 sa take profit, 2392. Then, click mo lang yung place. At, ayun. Sila po ay parehas na naka-order na. So, ang iba natatakot gawin to kasi akala nila, pag di nila nabantayan, nauubos or nagbo-move yung pera nila. Hanggat hindi po nare-reach or na-activate any of those, wala pong mangyayari sa account nyo. So, key points to remember, okay? If matutulog na kayo or hindi na kayo mag-trade within the day, make sure lahat ng pending orders nyo i-close ninyo bago kayo matulog or bago matapos ang araw ninyo. Kasi tomorrow, every other tomorrow, nagbabago po ang sentimento ng merkado. So, pupunta ka dito sa chart, makikita mo, nakaset na silang parehas. So, as mentioned, dalawa lang ang pupuntahan yan. Either taas or baba. Hayaan mo lang kung sinong unang ma-activate. So, yun lang for today. Maraming salamat mga ka-Easy Babes. Have a great day.